Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh pat Adem gaano mo na ito kadalas nagawa. Inuna mo siya, pero kailan kanya naging priority? Ipinaglaban mo siya, pero kaya ka ba niyang ipaglaban? Ginawa mo ang lahat para mapansin, pero ni isang sulyap, hindi niya binigay. Nagbigay ka ng effort, oras, at pagmamahal, pero kahit 1%, hindi mo natanggap pabalik. Pero ano, nananatili ka pa rin. Patuloy mo pa rin siyang hinihintay. May isang masakit na katotohanan, kapag gusto ka ng isang tao, hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo. Hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo paulit-ulit. Hindi mo kailangang umasa sa kakarampot na atensyon para manatili. Ang isang relasyon, mapapagkakaibigan, pamilya, o pag-ibig, hindi dapat isang laban na ikaw lang ang lumalaban. Kung ikaw lang ang nagbibigay, ikaw lang ang nagpapahalaga, hindi na iyon laban ninyo. Laban mo, dahil ikaw lang ang lumalaban mag-isa. At ang mas masakit, kapag napagod ka na, doon lang niya mapapansin ang pagkawala mo. Hindi dahil mahalaga ka sa kanya, kundi dahil nasanay na siyang andyan ka. Kapag mahalaga ka sa isang tao, hindi mo kailangang maghintay ng confirmation. Hindi mo kailangang mag-alala kung pinapahalagahan ka niya o hindi. Hindi mo kailangang humingi ng kahit ano, dahil kusa niyang ibibigay. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga, hindi mo kailangang ipaglaban mag-isa. Ito ay isang bagay na dapat dalawa kayong pinaninindigan. Kung paulit-ulit kang binabaliwala, ginagawang option, hindi pinapansin, baka naman panahon na para bitiwan mo na. Sa trabaho, sa pagkakaibigan, sa relasyon, dapat may halaga ang bawat panig. Kung ang isang trabahong hindi ka pinapahalagahan, huwag mong hayaang sirain nito ang mental health mo. Kung ang isang kaibigan ikaw lang ang laging nandyan, huwag mong hayaang abusuhin ka niya. Kung ang isang relasyon ikaw lang ang nagmamahal, huwag mong hayaang syukran ben.